Ang nakaraan sa ating kwento dito nga ay marami ang mga namatay na mga cultivators dahil sanhi ng pagsabog ng bomba, at sa nakaraan din ay lumabas ang isang malaking palaka na nasa uluhan nito ang treasure na ultimately mysterious tree. Sa hindi inaasahan ay may kung anong mga nilalang na bigla na lang naglabasan, at agad nagsasabi na ang lahat ay pina-atras niya ng lagpas sa 10 kilometro kung ayaw nilang madamay sa kanilang gagawing atake. Si Ox King Hercules na nakita ang mga dumating ay tila alam niya kung ano ang mga ito, na nagtataka kung bakit pinapunta pa ang iba nilang kasamahan dahil ang pagkakaalam niya ay sila lang ng kasama niyang may mude sa likod ang pinadala dito. Dagdag pa ng hangal ay tila ang dumating ayon sa boses nito ay si Quang Shi. Ang isa pang hangal na may mude sa likuran ay nagsalita din ito na siguro nalaman na ng kanilang amo kung magkano ang halagang tinataglay ng treasure, kaya pati ang hangal na si Quang Shi ay pinapunta na dito. Si Liang Kankan na kilala din ng mga hangal na bagong dating ay ipinaliwanag ito sa ating bida na ang mga dumating ay ang tinatawag na Black Turtle Bio na isang global biotech company. Dagdag pa ng hangal na ang kumpanya na ito ay napakaraming mga tauhan na cultivators kahit siya ay hindi inaasahang magpupunta dito ang Black Turtle Bio. Pagkatapos magsalita ni Liang Kankan ay biglang may tumawag sa pangalan ng dalawang hangal na si Ox King Hercules at Yong Maymude sa likod na ang pangalan pala ay Silverwinged Mars. Kasabay nito ay may isang tipaklong na pababa na parang si Iron Man ang likod nito pero ang pagkakaiba ay nakabuka ang disenyo nito. Ang hangal na mala Iron Man na isa lang ang mata ay inutusan ang mga nakasakay sa helicopter na atakehin ang malaking palaka. Dahil sa utos ng tipaklong ay hindi naman nag-atubiling sumunod sa kanya ang mga hangal, at maya-maya pa ay pinaulanan ito ng mga rocket ang kawawang palaka. Ang kawawang palaka na batid na may paparating na atake sa kanya ay tiningnan niya lang ang mga rocket na patungo sa kanya at kasabay nito ay ang paglabas ng kanyang dila. Hindi rin nagtagal ay dumating na nga sa kanyang katawan ang mga rocket na pinakawalan ng mga hangal na taga Black Turtle Bio at sabay-sabay itong sumabog. Si Liang Kankan na isa ring hangal ay nagsalita ito kay Shu Han na ang mga missile na pinakawalan ng mga taga Black Turtle Bio ay sobrang lakas na hindi maihahalin tulad sa kanilang rocket launcher na ginamit kanina. Na kahit malakas ang malaking palaka na yan ay talagang matindi ang dadanasan niya ngayon. Sa mga sinabi ng hangal na si Liang Kankan ay iniisip na lang ng ating bida na malapit na ang kamatayan ng mga umatake dahil ang palaka ay nagagalit na. Maya-maya pa ay bigla na lang dumating sa harapan nila ang mala Iron Man na One Eye, at agad nagsasabing bakit naririto pa sila at hindi umaalis dahil ang Black Turtle Bio ang nagsasigawa sa clearing operations. Pagkatapos nito ay inutusan niya ang dalawang hangal na si Ox King Hercules at ang Maymude sa likuran na paslangin ang lahat ng ayaw umalis sa lugar na ito. Ang dalawang hangal ay agad pinuntahan sila Luyanzi at ang ating bida upang balaan na ang treasure na naririto ay pag-aari na ng Black Turtle Bio kaya maaari na silang umalis. Si Luyanzi na isa ring dakilang hangal ay hindi ito nakinig sa sinabi ng hangal na Maymude sa likuran at hinamon niya pa ito ng Chaksha Conchor lang hinamon niya ito ng labanan. Dahil sa mga sinabi ni Luyanzi ay batid ng dalawang hangal na mapapalaban sila kaya inutusan niya ang mukhang kalabaw na iwan sa kanya si Luyanzi at siya na ang bahala sa kasamahan nito. Sa utos ng hangal ay agad namang naghanda sa pag-atake ang mukhang kalabaw at pinalaki nito ang kanyang katawan na para na itong kapre sa laki. Dahil nakita ni Liang Kankan na lumaki ang tutoy ay ang katawan ni Ox King Hercules ay batid nito na aatake ito sa kanila kaya inunahan na niya ito at pinaputukan niya ito ng rocket launcher. Nang sumabog na sa harapan ng pagmumukha ng mukhang kalabaw ay makikita natin na hindi man lang ito natinag sa ginawang atake ni Liang Kankan. Dahil hindi umubra ang atake ni Liang Kankan ay nagmayabang itong si Kalabaw na hindi siya kagaya ni Feng Zhenting na mahina kaya ibahin siya nito dahil hindi siya masasaktan sa rocket launcher na yan. Si Liang Kankan na nakitang hindi tinatablan ng kanyang atake ang mukhang kalabaw ay nagsabi na ito sa ating bida kung ano na ang kanilang plano dahil dihado sila ngayon. Ang ating bida na narinig ang mga paliwanag ni Liang Kankan ay agad itong nagsabi na tumakbo na lang siya. Dahil sa sagot ng ating bida ay napanganga na lang si Liang Kankan sa gulat. Si Shu Han na nakita na takot ang kanyang kasama kaya inutusan niya na lang ito na tumakbo dahil hindi niya ito matalo. Habang nagsasalita ang ating bida ay inihahanda niya na ang pambansang kama o ni Manny Pacman Pacquiao. Si Liang Kankan na akala ay tatakbo rin kasama ang ating bida ay sumang-ayon na ito at tumalikod na upang lumayo.
Dahil sa punong-puno ng kayabangan ng mukhang kalabaw na may bigote ay nagyabang ito na maswerte sila na sakanya sasapitan ang kanilang kamatayan dahil walang sakit silang mararamdaman. At agad na itong humanda para sa pagsugod at may pumapalibot na bughaw na aura ang mga kamao nito. Si Shuhan na walang bahid na pagkatakot ay narinig ang mga kayabangan ng mukhang kalabaw na may bigote ay sinabihan niya ito na kung ang atake nito ay wala silang sakit na mararamdaman. Pero ang atake naman ng ating bida ay kabaligtaran dahil masakit ang sasapitan niya ngayon at sabay inihanda na rin ng ating bida ang kamao niya na nababalutan ng dilaw na aura. Maya-maya pa ay nagsalubong na ang kanilang mga kamao sa isa't isa dahil sa lakas ng mga suntok nila ay nagbunga ng malakas na impact sa mga aura na nagsalubong. Dahil malakas ang kamao ng ating pambansang kamao, ay nabali ang buto ng kamay ng mukhang kalabaw na may bigote kasabay ay ang pagtilapon nito sa ere na napasigaw na lang namumuayan yabang pamor. Si Shuhan na nakitang lumipad ang kanyang kalaban ay nagsalita ito na napaka-malas ng hangal sa kanya dahil napakasakit ng dinanas nito sa kanyang kamao. Sa kasalukuyan ay talagang nagsusumikap si Liang Kankan na makatakas ito, pero nang marinig niya na may bumagsak na malakas ay napalingon ito kung ano yun. At nang makita niya na nakabulagta na ang malaking kalabaw ay nagulat ito sabay nagtanong ito kung bakit nakahiga sa lupa si Ox King Hercules na mukhang kalabaw. Lumipat naman ang kwento sa labanan ni Lu Yanzi at Silverwinged Mars na makikita natin na nawasak na ang modus nitong dala-dala dahil lumabas na ang dugo nito sa bunganga. Sa mga nagtatanong kung bakit modus ang tawag ko sa hangal dahil ito ay mayroon wings, modus with wings, di ba ang corny? Balik tayo sa kwento, dahil makikita natin ang kalagayan ni Hangal ay talagang mas alimuot ang dinanas nito kay Lu Yanzi, na nagsalita pa ito na hindi niya inaasahan ang lakas ni Lu Yanzi dahil itinatago lang pala ang tunay nitong lakas. Si Lu Yanzi na narinig ang mga sinabi ng Hangal ay sinabihan niya ito na may pagka-humble na hindi siya malakas sapagkat ang kalaban niya lang ay isang mahina. Maya-maya pa ay bigla na lang dumating sa harapan ni Lu Yanzi ang One-Eye na mala Iron Man. At agad binyantaan si Lu Yanzi na kung mahihina ang dalawa ay paano naman ang lakas niya. Si Lu Yanzi na batid ang lahat tungkol sa hangal na kaharap niya ay sinabihan niya ito na kilala niya siya nito na leader ng Black Turtle Bio, at alam niya din ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa peak foundation stage lamang, pero dahil sa ginawa ng kanyang kumpanya ay nilagyan nila ng isang kung anong bagay para tumaas ito sa core foundation stage. Ang One-Eye na mala Iron Man ay sumagot sa sinabi ni Lu Yanzi, na natutuwa ito dahil alam ang lahat ni Lu Yanzi kaya sinabi nito na alang-alang sa Lu family ay inuutusan siya nito na umalis na lang ito para hindi na niya mapatay. Dahil isa ring hangal si Lu Yanzi ay hindi man lang ito kinalabot ng takot Babkos ay hinamon niya ito na isang laban. Ang hangal na One-Eye na napikan sa narinig ay agad itong inatake si Lu Yanzi nang walang alinlangang na nagsasabi na wag siyang sisisihin ito dahil pinagbigyan niya ito ng pagkakataong umalis. At nang malapit na tumama ang atake ng hangal na One-Eye Iron Man ay umilag si Lu Yanzi patungo sa taas na napansin naman ito ng hangal at nagtaka na nakailag si Lu Yanzi sa kanyang ginawang atake. Si Lu Yanzi na nasa taas na batid niya na dihado ito sa One-Eye ay sinusubukan niya peren umatake at nang sumugod na si Lu Yanzi ay sinalubong naman ito ni One-Eye Iron Man ang atake nito. Dahil nga nasa core foundation stage ang lakas ng One-Eye Iron Man ay dihamak na mas malakas ito kay Lu Yanzi kaya ang resulta ay tumilapon palayo ang mayabang na hangal na si Lu Yanzi. Ang hangal na One-Eye Iron Man na nakita na napatalsik niya si Lu Yanzi ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na atakihin na nila ang malaking palaka. Sa utos ng hangal ay sinunod naman ito agad ng mga hangal kaya maya-maya pa ay umulan na sangkat utak na rocket patungo sa kawawang palaka. Si Shuhan na batid ang lakas na tinataglay ng malaking palaka ay nabahala na ito sa susunod na mangyayari, kaya maya-maya pa ay may isang malakas na enerhiya na mumuo sa bunganga ng palaka kaya napasabi na lang ang ating bida na ibabalik na ng malaking palaka ang atake ng mga hangal, hindi rin nagtagal ay umatake na nga ang malaking palaka na kanina pa nanggigil sa mga hangal na walang humpay na umaatake sa kanya. Sa ginawang atake ng malaking palaka ay nakita ito ng One-Eye Iron Man at napamura na lang ito dahil naubos ang mga helicopter sa isang atake lang, at nagtaka itong nagtatanong sa sarili niya na yan nga ba ang kapangyarihan ng malaking palaka. Ang hangal na One-Eye Iron Man na batid nito nahahadlangan siya ni Lu Yanzi sa pagkuha sa treasure, kaya nagpas siya ito na uunahin na niya munang paslangin kasunod ay ang pagkuha nito sa kayamanan na nasa uluhan ng malaking palaka.
Hindi rin nagtagal ay inatake na nga niya ang sexy na si Lu Yanzi habang umaatake ito ay panay ang ngawa nito na nagsasabi na malalampasan siya ni Lu Yanzi sa lakas sa darating na panahon kaya ngayon pa lang daw ay papaslangin na niya ito. Dahil nasalag lang ni Lu Yanzi ang atake ng One Eye Iron Man ay nagmadali na itong ilabas ang tinatago nitong kapangyarihan, at maya-maya pa ay binanggit na ng hangal ang salitang Darna Este Titan Body Activate. Hindi rin nagtagal ay unti-unting lumalakas ang hangal at tila ito ay nag-super saiyan na binabalutan ito ng usok ng jeep ay este aura pala ang buong katawan nito. Si Lu Yanzi ay pinagmamasdan lang ang mga ginagawa ng hangal na One Eye Iron ay sinabi na lang nito na wala siyang laban sa Core Foundation stage, dahil ang kanyang foundation ay mababa lang kaya tinitigan na lang nito ang atake na papunta sa kanya. Habang papalapit ang atake ng hangal na One Eye Iron Man ay kasabay din ang pag-atake ng malaking palaka gamit ang malagkit nitong dila patungo kay Lu Yanzi. Grabe ang palaka na ito, marunong din kung sinong masarap dilaan, kasi sa daming pwedeng dilaan bakit si Miss Lu Yanzi pa napaka-astig mo talaga. Ang hangal na ating bida ay nakita na sabay na patungo ang dalawang atake sa kawawang Lu Yanzi, kaya hindi ito nag-atubiling pumunta upang salagan nito ang atake ng isa man sa dalawang atake na papunta kay Miss Lu Yanzi. Sa bilis ng ating bida ay nakarating ito sa tamang oras at sabay nitong tinanggap ang dalawang atake ay anyabang pa more. Si Lu Yanzi nagulat sa ginawa ng ating bida ay nagtataka ito at napanganga na lang, pati ang hangal na One Eye Iron Man ay nagtaka din kung bakit sinangganisyuhan ang kanyang atake. Dahil sabay ang atake na naganap ay sinabi pa ng tipaklong na One Eye Iron Man na kung ano man ang dahilan nito para hadlangan ang kanyang atake, ay nasalo naman nito ang buo nitong atake at malas pa dahil makakain pa ito ng malaking palaka. Maya-maya pa ay bigla na lang nilunok ng malaking palaka ang buong katawan ng ating bida. Ang malaking palaka na balak sana na ang palaka ni Lu Yanzi ang dilaan ay iba ang nakain nito at ito nga ang tutoy ng ating bida este ang buong katawan pala. Dahil iba ang nadilaan at nakain nito ay tila nag-iba ang aura ng malaking palaka na animoy na bulunan ito sa laki ng pumasok sa kanyang bibig ayan dila pa more. Pati si Liang Kankan na nakita ang mga kaganapan ay napanganga na lang ito sa gulat. Si Lu Yanzi na hanggang ngayon ay nakatulala pa din ito dahil sa mga naganap, pero may naglalaro pa rin sa kanyang isipan na kung bakit nagpakain sa malaking palaka ang ating bida. Gulong-gulo ang isipan ni Lu Yanzi na tila may hinala ito sa ginawa ng ating bida. Ang hangal na One Eye Iron Man ay may naramdaman na kung ano sa kanyang kamay na pinanatake sa ating bida. Maya-maya pa tiningnan niya ito at sa laking gulat nito ay nakita niya na nasira ang kamay nito. Sinabi nito na hindi niya akalaing malakas ang depensa ng ating bida dahil ang makakasira lang sa kanyang kamay na bakal ay ang may cultivation na Core Foundation stage pataas. Nang napagtanto na ng hangal na One Eye Iron Man ay nagsisi ito kung bakit tinuloy niya pa ang atake kanina kaya ayon mangyak-ngyak itong tinatanaw ang kanyang sirang kamay, ayan yabang pa more. Ang kwento ay napunta sa isang magandang bahay na animoy mayaman ang nakatira dito. Maya-maya pa ay bumungad na sa atin ang isa na namang hangal na ito pala ay tatay ng bukhayo na si Feng Zhenting na ang pangalan naman nitong hangal ay si Feng Zhengo, inang pangalan niyan. Ang hangal na ito ay nagkwento na ang trap na kanilang ginawa ay halos maubos ang kanilang kayamanan para ma-set up lang ito. Dagdag pa ng hangal na kahit may mapahamak na mga cultivators ay wala silang pake dahil alam na nito sa ngayon ay nakuha na ito ng kanyang anak na si Feng Zhenting. Habang nagngalngal ang tipaklong ay biglang bumukas ang pinto at may isang Jeprox na pumasok at nasusumigaw na tila ito ay balisa na nagsasabi sa kanyang amo, na ang kanyang young master na si Feng Zhenting ay nabigo sa kanyang misyon. Dahil sa ibinalita ng mukhang Jeprox, na ang kaninang kampante ay napatayo ito sa gulat na nagsasabi na paano nangyari iyon dahil kasama ni Feng Zhenting ang kanilang senior fighter na si Elderly, dagdag pa nito ay nasa late foundation stage na ito sino naman kaya ang makakatalo sa kanilang senior fighter. Sumagot naman ang mukhang Jeprox na nagsasabi na inatake ang kanyang young master at si Senior Lee ng rocket launcher, dagdag pa nito na ang umatake daw sa kanila ay dalawang mga baliw na siga. Pahabol pa nito dahil sa rocket launcher na kanilang ginamit ay natalo sila young master at si Elderly ay nag-aagaw buhay sa ngayon. Sa narinig ng hangal na bukhayo na may salamin sa ulo ay agad itong inutusan ng mukhang Jeprox habang hawak nito ang kanyang dibdib na parang aatakihin ito sa puso, na nagsasabi na magpadala kaagad ng mga tauhan doon sapagkat kahit na anong mangyari dapat makuha nila ang treasure. Dahil malaking nawala sa kanilang kayamanan ang hangal ay parang iiyak dahil magagalit sa kanya ang kanilang pinuno at ang kanyang pamilya ay masisira kapag hindi nila makuha ang treasure,
Pagkalipas ng 3 araw ay makikita natin na ang malaking palaka ay tila ito ay may kakaibang na naramdaman. Dahil sa kakaibang nararamdaman nito ay maya-maya pa ang malaking palaka ay dinura na ang ating bida na sa sobrang lapot ng laway nito ay parang nasa loob ng slime ang ating hangal na bida. At nang makalabas na sa laway ang hangal na si Shuhan ay nakapagsalita na din ito, na nagsasabi na hindi nito akalaing magtatagal siya sa loob ng tiyan ng malaking palaka, dagdag pa nito na sa sobrang lagkit niya ngayon ay para siyang tam. Maya-maya pa ay bigla na lang lumipad pataas ang malaking palaka na sa sobrang bilis ay fly up na lang makikita natin. Si Shuhan na nakita ang nangyari ay nagsasabi na lang ito na nawala na ang malaking palaka. Habang umalis ang malaking palaka ay may kung anong bagay itong iniwan na sa sobrang kinang nito ay nagmistula itong sikat ng araw. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang liwanag na iniwan ng malaking palaka ay sumagi naman sa kanyang isipan, na ang lakas ng malaking palaka ay walang katulad dahil wala kahit sinuman ang makakakuha ng treasure na ultimately mysterious tree ng puwersahan. Dagdag pa nito na ang tamang paraan upang makuha ang treasure ay kailangan lang magpakain sa palaka. Habang nag-iisip si Shuhan ay dahan-dahan naman na bumaba ang treasure na ultimately mysterious tree, at agad nitong kinuha na nagsasabi na tama lang ang ginawa niya na magpakain sa malaking palaka para siya ang makakuha nito dahil kung hindi malamang na si Lu Yanzi ang nakakuha. Sabay hinawakan niya ito at tinitigan na nagsasabing sa wakas ay napasa kamay na niya ang ultimately mysterious tree. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan naman ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.